and good day mga kabeshis! Panibagong araw na naman, panibagong talento na naman ang siyang ating matutunghayan. Kaya naman kung ang inyong kabeshi Jimin ay magaling at may maibubuga sa hosting, meron pa siyang isang talento. Ano nga ba? Reporting? At hindi lang siya nag-iisa, kundi many pa sila. Grupong tagapaghatid ng kaalaman at ng balita. Handa na ba kayong makilala ang ating mga kabeshi na talaga namang tayo magpapabilib sa kanilang kakayahan? Kung anong larangan ang kanilang kinabibilangan, atin nang aabangan dito sa nag-iisang youth-oriented show dito sa siyudad ng Vigan. Ito ang Rise Up Vigenyo! Welcome back mga kabeshi! At yan na nga, kasama na natin ang ating mga special guests para sa episode na ito na hindi lang isa, dalawa, tatlo, kung hindi napakarami pa nila. From the production team of VGN News and Lente Balita, ayan guys, bumati na kayo sa ating mga kabeshi. Hello mga kabeshi! My name is Vince Justin Rubibis, 18 years old, the videographer of Lente Balita. Sa kanila ang balita, sa akin ang camera. My name is Lander Andre Bautista. Where the country's voice matters, every news will be heard. I am Lander Andre Bautista, 17 years old, and I am the national news reporter of VGN News. Kaganapan at issue sa paligid. Narito ako, nakamasid. Ako si Audrey Arce, local news reporter ng Lente Balita. Sa mata ng balita, katotohanan ang nagsasalita. Hello mga kabeshis, ako si Bud Spencer Gawidi, news anchor ng Lente Balita. Fly across every country to gather the news that serves. I am the international news reporter of VGN News, and my name is Genevieve K. Del Castillo. Kaganapan sa buong mundo, impormasyon aking sinisiguro. Ako si Akisha Tamodra, isang field reporter ng Lente Balita. The man behind the camera, Raymar E. Blanza, 17 years old and the cameraman of VGN News. At yan na nga mga kabeshi, talaga namang ang gagaling ng ating mga TV broadcasters galing sa Lente Balita at sa VGN News. Pinakilala nila ang kanilang sarili gamit ang kanilang tagline at ang kanilang posisyon sa kanilang production. Ngayon, alamin naman natin sino ang mga proud na parents nila. So Vince? Siyempre po firstly si mama po, si Mama Tessa Revibis po. Working hard po siya for how many years now sa ukay-ukay po namin. Then my father po na working overseas naman po, which is Papa June Revibis po. He's working hard din po na kahit miss namin po siya. Tinatry niya po yung best niya na mag-work po para sa amin. Aking proud na mother po si Astrid Batad at saka meron po akong proud na papa po si John Bautista. Proud mama ko pong napakaganda si RB Arce at si napakagwapo ko pong papa, Wilson Arce. My proud mother is Rowena Agawidi and my proud father naman po is Spencer Agawidi. Well, not only proud parents, but they are also supportive. My mother is Rosemary Del Castillo. She is a hard-working woman. And my father, Gonzalo Del Castillo. And actually, they own a business. It's Casa Jardin Empanada. My proud mother is Marian Genevieve Sabelia, and my proud father is TJ Absalina Madre. My proud mother is Mylene E. Blanza and my proud father is Rafi P. Blanza. At yan mga kabeshi, for sure proud na proud yung mga parents niyo sa inyo kasi hindi lang yung boses niyo yung napakaganda, kundi yung talento niyo at pati na rin kayo. So, tanong ko lang sa inyo, kailan niyo ba na-discover yung talent niyo sa pagiging isang TV broadcaster? Vince? Siguro ever since nung na-recruit ako by one of our teachers, Ma'am Jeril Ibe, our class advisor. Ni-refer niya ako kay Sir Theodore Rivero na sumali sa TV broadcasting. But unfortunately, natambakan ako ng task by that time. But it so happened na natapos ko din naman and na-discover ko po yung talent ko sa TV broadcasting when my advisor, this is Gerald Ibe, referred me to Sir Theodore Rivero na sumali po sa broadcasting team niya.
And nung time po na yun, we're having an audition in which magkakasabay din po kami na pumunta sa audition. Doon ko din po na-discover na kaya ko po pala magsalita ng ganito, and kaya ko din po palang mag-edit and do such camera works po. So, Lander? Hindi ko naman ito madidiscover kung hindi ako recommend ni Ma'am Joanna Patubo and Ma'am Joanne Colette kay Sir Theodore. Kasi I've never thought that I had the skill in me. So, very thankful sa kanila kasi na-discover ko itong side na to. So, Audrey? Well, at first, di ko po alam na magaling po ako dito. Hanggang sa ni-referred po ako ni Ma'am Mardet para na sumali sa team na po. At na-discover ko po tong skills ko na to. Buds? So at first, I didn't have the intention to join TV broadcasting po. Pero nung ni-refer po ako ni Ma'am Altes po kay Sir John Paul, I realized it was really fun po pala sa TV broadcasting. Well, I want to thank Ma'am Judy Ann Barwell, my English teacher, for pushing me to audition for journalism, TV Broad, the dub, because she knew that I have this skill in me and I am very fluent in English. So she really recommends me. And then, if I'm not mistaken, si ate mo pa ay isa ding TV broadcaster, si Ate Kylie. Siya yung anchor last time. So, Akisha? I discovered my talent in TV broadcasting ngayong grade 10 lang. I tried to join other categories nung lower years ko pa, pero nakukulangan ako noon na parang may lalabas pa akong talent, hindi lang sa boses ko and the writing. So I decided to audition sa TV broadcasting. Mark? Wala talaga akong balak na mag-join ng TV broadcasting. Pero si Jimin rin na-comment ako kay Sir Tio. So doon sumali ako, na-discover ko na kaya ko pala mag-camera at gawin yung mga pwede ko pang gawin sa TV. So, yan mga kabeshi. Actually, ang kasama ko sa aking team, so ako yung team leader ng VGN News is si Kate, si Raymark, at saka si Lander. Originally, yung team sana namin is gonna be composed of grade 12 students kasi kailangan na ng mga students na graduate na sila, so they wanna try. Kaya originally hindi dapat sasalang agad si Kate at si Lander. Pero sinabi ko sa sarili ko and then sa coach namin na if hindi pa namin pasasalihin si Kate at si Lander, parang alanganin pa yung team namin na nalalo. Which is, I am very thankful kasi si Kate at si Lander yung reasons din talaga kung bakit nag-succeed yung team namin at napakagaling nila. While sa Lente, compose sila ng junior high school students na meron silang taga-Patnubay na grade 12 student na si Vince nga, at nakaka-proud din naman kasi napakagaling ng mga batang ito. At kasama din nila yung editor nila, which is my brother si Kel, na hindi makakasama ngayon since busy. Nakaka-proud kasi kinaya nila na even if first time nila and then limited lang yung time sa practice is nanalo din sila. So ayan, ano nga yung name ng production is VGN at Lente. So ano nga yung meaning behind the production? Una na tayo sa Lente Balita. Yung Lente Balita po is like the lens of the camera. Sa Lente Balita po ay ina-analyze namin at ina-understand lahat ng balita sa iba't ibang perspective po. Oh, wow! Sa VGN naman, Kate, explain mo yung name ng production natin. Well, VGN, the V stands for voracious, the G stands for goal-oriented, and the N stands for nurturing. And VGN, overall, stands for vegan, the city of vegan. Yan. So, ano yung pinaka-most memorable experience sa inyo? Meron ba sa inyong nawalan dyan ng laptop, na tinakbo ng e-bike? Raymark? Siguro po yung mas memorable po sa akin is nung nanalo po kami sa DSPC at saka nung pinapakalitan ako ni Jimin na tungkol dun sa mga camera works. Yun. Wow, sige. Okay, si Akisha. Yung pinaka-memorable experience ko po talaga is noong na-experience ko po yung mga paranormal activities during training ko. Yan. So, more info on the paranormal activities, mga kabeshi.
yung room kasi na pinagsisiyan namin way back then sa training, medyo meron siyang very big energy. Kaya way back then at that time, pag umaabot kami mga around 7 p.m., 8 p.m., talagang nakakaramdam na kami ng chills. And I think yun yung pinaka-most memorable kay Akisha kasi sila talaga yung nagsabi sa amin na need na namin mag-step up. So Kate, what is your memorable experience? Lalo na may e-bike ka pa. Well, my memorable experience is when I think it's Kuya Lander drive the e-bike. We almost died. So nagpapadrip kasi kayo palagi ng e-bike niyo. How about Buds? Ano yung pinaka-most memorable experience? My most memorable experience was when we eat together and pray together po along with the journey po. Oh, wow! Totoo ba, Buds? Yes. Okay. Si Audrey naman, Bebe. Ano yung most memorable experience? Yung most memorable experience ko po is yung nasa speech lab po tayo, mga 7 na po nun. Tapos, nasa stage po si Ma'am Marlet. Then may biglang kumatok sa CR. Yeah, yun. Yun yung time na hindi pa naniniwala yung coaches natin, di ba? Kwento natin yung about. And then, nung may kumatok, bigla na hindi natin alam kung sino, doon na sila naniwala kasi naramdaman na rin nila. How about Lander? Especially nawalan ng Opo. gamit. That's my unforgettable moment po in my journey as a TV broadcaster. I almost lost my laptop po kasi while we were shooting po for a certain news, linagay ko po yung laptop ko sa isang e-bike, which is hindi sa amin yung e-bike na yun. And then, pagbalik po namin from shooting, wala na po yung e-bike. So, natangay na po yung aking laptop. Tapos, yun po yung most memorable para sa akin. I almost lost my laptop na kabibili lang po actually. Luckily, na-retrieve natin. Opo. And then, mabait yung may-ari ng e-bike. Ayun. How about Vince? Para sa akin siguro is the most memorable experience sa akin kung naaalala ko sa DSPC mismo. Kasi kung naaalala ng mga kids, umiyak ako nun, narattle ako, na-pressure ako nun. Pero dun din kami nasubok as a team. And turns out, hindi lang kami team, we are a family. Nagdamayan kami nung time na yon. And natapos namin yung episode. Talaga ba, Vince? Joke. So, yan. For me, pinaka-most memorable experience siguro is nung nabuo na talaga yung VGN at Lente. Kasi yung teams natin noon way back then, mas aamin natin na it was kinda messy. Hindi pa buo yung Lente, hindi pa buo yung VGN. At doon na nabuo na yung VGN at Lente, parang yun ang pinaka-most memorable sa akin kasi makikita na natin kung sino nga ba talaga yung makiki-DSPC. So, napakarami nating mga experience na talaga naman memorable. And for me, bawat experience na meron tayo, memorable, maganda man or hindi. So, maliban sa palagi ko kayong pinapagalitan, ano pa yung mga struggles at challenges na na-face nyo? Starting with ikaw na rin, Mark. Okay. Siguro yung mga cameras. Siguro lack of cameras kami, isa lang ginagamit namin. Tapos nung DSPC, nagpahiram si Sir Teddy. Pero medyo may sira na rin sa lens, sa screen niya. Kaya yun, medyo siguro Lack of equipment talaga. Magiging contest na kami at that time mga kabeshi and then pinaka-struggle talaga namin. Almost iyakan na ng mga kids din kami. Kasi sasalang na kami, wala pa kaming camera, yung prompter namin wala pa. Tapos yung sa lights din natin, sira pa yung tripod na ginamit natin. Kaya nung nanalo kami at that time is nagtingin talaga kami like, paano nga kaya knowing na ganun yung ano natin. So, next, kay Akisha. Yung pansin ko pong struggles and challenges namin is nung pag time management po. Doon po talaga kami nahirapan. Pero through communication po na napag-usapan naman po namin and na-manage naman po namin sa huli. How about Kate? Well, actually, Palaging nalalate. Charot. Kate, palaging nalalate. During po is the struggles and the challenges we face the most because it took almost 6 hours to render. So like we will like figure out like paano sa DSPC because we don't have 6 hours in DSPC. Yung laptop mo, if I can remember, nilalagay na natin nun sa aircon. Kasi nag-o-overheat na. Buds.
Yung first challenge and struggles po na na-experience ko is as an Pag-makeup nila. anchor is Joke lang. yung news writing po. Kasi po medyo it took lots of times po. Tapos second naman po as an anchor is yung teleprompter po. Minsan po kasi pumapal yung teleprompter. So I learned to memorize the script po para kapag pumalya po yung teleprompter, ready na po. Audrey? Yung struggles and challenges po na naranasan ko is kagaya po ng kay Kuya Buds na mag-adjust po sa teleprompter and yung time management po sa mga activities sa school and sa journalism. Okay, Lander? Para sa akin po is what the struggles and ano po na naranasan ko is sa part na natambakan po ako ng schoolwork since yun mo, training kami ng training mga 6 hours or 8 hours po kami nagte-training every day. Hindi na po ako nakakapasok sa school pero nagbibigay po sila ng modules and activities at saka pag hindi ko po nagagawa yun is natatambakan po ako. Kaya. Vince? Lalo na yung research mo way back then? Yeah, those were one of my struggles lang. Pero sa akin kasi, yung struggle talaga na na-face ko na pinakamahirap siguro throughout the journey of me being an editor of Lente, together with Kel, your brother, is yung nagre-render kasi kami ni Kel, then na-misplace namin yung folder in which nandun na pala yung mga crop na video ng anchor shots namin. So, yun din yung reason why umiyak ako. I also consider that as my most memorable experience din as an editor sa Lente kasi naratel kami masyado ng oras, then andun lang pala. So I think number one challenge na na-face ko was needing to work with my brother din talaga at the same time. Honestly, yung pag-edit, pagiging late ng mga members, di ba Kate? Joke lang. Is, okay, medyo nakakaya yun. Pero I think talaga na challenge is that working with someone that is your same blood and at the same time, in the same field, talagang makikita mo gano'ng ka-competitive yung other side, which is si Kiel. Si Kiel is, grade 10, 15 years old, and then first time niya mag-edit while ako, may konting background na ako. So at that time talaga na kung saan pinagko-compare yung mga work namin and my times na mas maganda sa kanya, mas maganda naman sa akin is I really receive a lot of criticism. So I think that is the number one challenge na face ko, that I need to guide my brother at the same time. I need to also compete kasi lahat tayo at that time was in a competition even if we were helping with each other. And I think yung number one struggle talaga na face natin is that ang call time 8 o'clock, ang darating sila 11 a.m. So, syempre, 11 a.m. sasabihin nila, ate, mabisi na ako. Okay, ag-lunch. Ag-resume tayo 3 p.m. Diba? So, ayan mga kabeshi, napakaraming memorable experience, napakarami din namang struggles and challenges. So, paano nga ba nako-cope up ng production team yung mga challenges na to at saka mga struggles? So, sa Lente Balita. So sa news writing po, pinagtulong-tulungan po namin yon, and with the help of our seniors din po, nagpa-critic po kami sa kanila. And yung sa time management naman po, pinag-usapan po namin yon, and yun po, napag-usapan po namin na next time po, dapat mas maaga na po kami. How about naman sa BGN? Teamwork po talaga yung aming number one na sagot dyan. Kasi sa lahat po ng bagay, we have our leader po, Ate Jimin, and we always listen to her. Talaga ba? Opo. Joke lang. We always listen to her. So that's why every challenges and every struggles were coped up by the production team with her guidance po. Yun lang. Wow. Joke lang. So, okay. Ito naman. Who's your favorite member sa BGN at sa Lente? So, Raymark, bakit ako sa BGN? Bakit ikaw? Kasi number one is ikaw nagtuturo lahat sa akin paano gawin ito, gano'n. Tapos sa Lente naman is I think si Kiel. Oh, Si Kiel bakit? kasi palagi ko siyang nakakaban. Lahat kasama ko bumili ng pagkain, joke time, mga gano'n. Kaya yun. How about si Akisha? Sa BGN at sa Lente?
My favorite member po talaga sa Lente Balita is Saraya. Sayang wala po siya today, pero si Saraya po kasi is nandun na po talaga since the very start, nung screening pa lang po namin. And during the times na nahihirapan na po talaga na kami, yung pakwit na po talaga kami, nandun po si Saraya para matulungan niya po kami kahit nag-struggle na rin siya sa mga sarili niyang challenges. How about naman sa VGN? Favorite member ko naman po sa VGN is Ate Jillian. Kasi siya po yung nag-guide sa amin during the times na very clueless na po talaga kami sa mga gagawin. And if kaaway niyo si Kiel, alam niyo kung sinong lalapitan niyo. Si Ate Jillian po talaga. Our mother. Oh. How about si Kate? Ba't mo favorite si Bod sa Lente? Well, sa VGN News ate, you're my favorite member because you stood up, as a coach ate, as my coach. You taught me like how to be a better journalist, how to be a better broadcaster, how to say up my news, how to be fluent in English. Yeah, children. How about sa Lente? Well, same with Akisha, sis Saraya. Yeah, because she knows how to cheer up a person. She really cheers me up when like I am exhausted and stressed when in times of the extensive training. How about Bods? Sa Lente po, si Saraya rin po kasi through the journey po, nakasama na po talaga namin siya. Tapos alam niya po yung i-advise sa amin kung may mga nasa-face po kami yung troubles and challenges po. Tapos sa BGN naman po, si Ate Jimin and si Kuya Raymark po. Kasi po sa kanila po kami nagpapakritik and very helpful po talaga sa akin. How about si Bebe Audrey? Sa Lente po, si Ate Saraya din lang po. Si Saraya talaga. Kasi po, supportive and nandyan po talaga siya in times of up and downs po. Tapos po sa BGN, kayo po. Kasi very supportive yung ate po. How about si Lander? Bakit si Kuya Carlo mo yung favorite mo? Sure kuya, pero yung favorite ko po na member ng Lente is si Saraya din po kasi she is a really cheery person and by the time na trainings po kasi stress at saka pressure po ang nararamdaman namin and Saraya was there to brighten up the mood and make everything better. Tapos po sa VGN po, syempre po si Ate Jimin. Kasi she was the one to guide us po sa lahat ng aspects and sa lahat ng mga dapat gawin sa aming production po. Siya talaga ang naging leader talaga. Kaya Si siya po. Vince, bakit naman favorite mo si Carlo? At saka sa Lente, bakit mo naman naging favorite si Kiel? Ay, sure po. Pero si Ken po unahin ko. Si Ken po kasi, siya po yung tipo ng tao na nung mismong DSPC na po mismo, mapapatanong na lang kami talaga sa isa't isa kapag may problema. Chong, anong gagawin? Chong, ganito, ganyan. Pero, syempre, nalulusot na namin dalawa yun. With the help of our members din, the rest of Lente. Then, si Saraya, also one of my favorites. Kasi, there were times na di kami nakagawa talaga ng episode. Tapos, to cope up with it, binabrighten niya kami. Then sa VGN naman, ang favorite member ko dun is actually the rest of them. Jimin, Lander, Kate, Raymark. Kasi every time na may kamali talaga ako, kino-correct nila ako agad for my improvement din. Ako kasi, wala akong favorite member. Most hated meron. Si Kiel at saka si Raymark. Joke lang, hindi. I think if tatanungin talaga ako, who are my favorite members, andito sila ngayon, complete. Kate and Lander talaga and Raymark, they are the reasons siguro why I was able na matapos yung episode natin right on time, even if yung lagpas natin was around 10 minutes lang talaga. Kasi I would not really say na hindi tayo mananalo, even if nag-edit ako, nag-anchor and such, if wala talaga si Kate, si Lander at saka si Raymark. Especially si Kate at si Lander. Sila yung mga juniors namin, but sila yung pinaka-mature na mga bata na makikilala niyo. Sila din yung pinaka-magaling at such aspect. Kaya I know na on the next years talagang mananalo itong mga to, makakaabot sila until NSPC.
While on Nante Balita, favorite ko talaga si Buds, Audrey, and si Akisha. Next time na lang si Vince at saka si Kiel. Pero hindi, honestly, si Buds, si Audrey, si Akisha, si Saraya, and si Precious, sila talaga yung mga embodiment ng pagiging magandang team. Yung teamwork nila, yung connection, yung bond, meron na talaga doon. Makikita mo kung gaano sila mag-work as a team, makikita mo yung maturity nila, tsaka makikita mo yung relationship na nabuo talaga nila. Hindi lang sila basta team, but they are a group of friends na sa lahat ng bagay, kahit sa paranormal activities, unang-una. Yan. So, nakaka-proud tong mga batang ito. So, what part or part of the episodes yung favorite nyo? So, let's start with VGN talaga. So, Kate, ano yung favorite part mo for us? ROBB ate. ROBB, pass up. Why ROBB naman? Because it really represents us ate. Like, gracious, goal-oriented, and we are nurturing. How about Lander? OBB ba rin sa'yo? Opo, OBB din po. Plus, it is there where our Tagline names, talaga. taglines are showcased and people are informed about it. How about ikaw, Buds? Sa Lente, OBB din ba sa inyo? Yes, ate. Kasi yung OBB po namin, parang nire-represent niya rin po yung struggles and challenges namin. Kasi po, we went through different places po para lang po i-film yung OBB namin. Tapos sa galing naman po ng mga editors namin, which is si Kel at saka si Kuya Vince, maganda po yung kinalabasan ng OBB namin. So, yan. If maganda rin talaga yung OBB. Kasi as personally someone na nag-edit and napanood ka. But for me, if tatanungin, my favorite part sa atin is our CBB. Especially if may lalagay na natin yung music. And at the same time, yung lalabas yung BGN news and then magpa-pop up yung effects ng music niya was my favorite part of all of our episodes. So, what is the greatest bond that you believe you've established? Ano yung greatest bond na naniniwala kayo na establish niyo? Ikaw, Raymond. Especially is, mga bago kang kabeshi, ka-gym. Yes. Siguro, si Vince, si Lander, si Kiel. Pero wala siya ngayon. Sila kasama ko sa lahat-lahat. Yung struggles, lahat-lahat. Sila tumulong sa akin. Tinuruan din ako nila sa mga works, mga camera works. Mga gym bros mo talaga. Opo. How about si Akisha? What is the greatest relationship you've established? Yung greatest relationship po talaga na nabuo namin is yung friendship po namin. Kasi ngayong grade 10 po, actually, nag-struggle po talaga ako in terms of ito po yung mga friendships and parang nahihirapan po ako makipag-kapwa-tao this grade 10. Hindi po katulad ng grade 9. Pero nung dumating na po sila, parang na-feel po nila yung gap sa heart ko po. Wow! How about Kate? Greatest relationship you've established? Well, actually, ate, when we face problems and struggles, ate, even though like we were exhausted and stressed out, we still like laugh about it, ate, our problems, and like the teamwork and friendship are created. But Siguro po yung together with the VGN po, yung advice ng mga seniors namin. Kasi po, unang araw pa lang po ng training namin, gusto na po namin magpahinga. Tapos, ina-advisean po nila kami na dapat po matapos po muna namin lahat ng gagawin namin before po kami mag-rest. how about kay Audrey naman? Especially you are our youngest talaga. Siguro po yung yung pagpili po, yung pag-give up kung sino po yung tatanggalin sa grupo. Kailangan namin po mag-face, ganun. And ayaw po namin talagang magkakahiwalay. Pero may nag-give up po. How about kay Lander? Yung band po talaga ng VGN at saka Lente. Because I never expected na magkaka-close yung dalawang production na yun. Tapos una-una sa lahat, yung isa is English tapos yung isa is Filipino po. So like, it's kinda hard to grasp that pwede silang magsama. And then yung BGN kasi talaga OA, tas yung Oh. Lente nonchalant talaga Kaya- sila, pansin natin. Di ba, Buds? How about naman kay Vince?
Same with the answer ni Lander. Sa buwan siguro ng VJ at saka ng Lente. Kasi as grown-ups, kasi ang VGN kasi, sila yung nag-a-advise din sa Lente. Sila kumbaga yung nagsasource sa mga mistakes, sa mga tama ng Lente. Sila yung nagko-correct sa kanila, sa amin. So yun yung nakita ko na nabuo na bond between the kuyas and the ates. Anong favorite place, food at song mo naman, Akisha? My favorite food ko talaga is empanada here sa Casa Harding. Yes. And favorite place ko po is dito rin sa Casa Harding because after po kasi sa trainings, actually Dito during tayo napunta? Yes po. Kapag pagod na po tayo during trainings, dito po tayo nagtatambay and ayun, nagpo-bonding po. And how about naman song? Araw-araw sipag lang. Favorite song ko po siguro is favorite song? Siguro Tingin po by Cup of Joe. Sample. Next time natin. How about Kay? My favorite place ate is here, my home ate, Kasahar. Tell home. And my favorite food ate is ice cream actually. It's my comfort food. And my favorite song is Holy Ground by Taylor Swift. Paano pag walang ice cream, hindi ka na mako-comfort? I'll eat empanada instead. How about Buds? Who is your favorite person? Joke lang. Favorite food, place, and song? My favorite food po is pinakbet. Ever since I was in Manila po, yun na po talaga yung pinakaluto ko sa lola ko. And my favorite song naman po is Make It With You by Ben and Ben. Tapos, my favorite place is generally vegan po. Wow. How about naman si Audrey? Anong favorite place, food, at song? Ang favorite food ko po ay ice cream din po kagaya ni Ate Kate kasi napapagaan niya po yung loob ko pag Like, stress ka na, gano'n. Tapos yung favorite place ko po 7-Eleven pagkatapos po ng klase and Song? Siguro po Forget like Miley. Wow, wala po. Ay, wala. How about Lander? Favorite song mo yung music natin sa CBB? Wala. Hindi po. My favorite song is yung best part. Ni Taylor Swift ba? Hindi, yung best part na. Tapos, Sample. hindi ko pa. Tapos yung favorite food ko po is pizza. Tapos yung favorite place ko po is vegan in general po, just like Buds. Tapos vegan is really beautiful. Ikaw, Bud, sinong favorite food? Anong favorite food mo, place, at song? Ay, Buds, si Vince pala. Parehas kasi kayong mga naka-black. Siyempre, favorite place ko is home, which is siya. Ay! Pasok picture! Siyempre, home. Kasi doon ako nakakapag-seek ng comfort kapag times sa trouble talaga ako. Then, favorite food, yung protein powder sa gym. Protein powder sa gym. How about song? Favorite song is Eyeless by Slipknot. Sample. Hindi namin alam yung kantang yun. Hindi, heavy metal kasi. Hindi sila. Okay, so knowing na graduating na talaga tayo, mag-moving up na, grade 10, grade 12, ano yung mamimiss nyo sa school? Ako kasi siguro what will I miss sa school talaga is yung class advisor ko, si Sir Kurt. Hi Sir Kurt! Kasi siya yung naging ka-close ko na advisor ko. And then if may isa pa man akong mamimiss, yung speech lab at saka yung aircon doon, na inayos nila, Buds. Diba? How about Raymond? Ang mamimiss ko is yung banding nga natin. Like, itong mga bata, sila, magkakahiwa-hiwalay na tayo. Especially you like kids.
I'm not to the point. Oh Ano? my God. So, ang mamimiss mo is yung... Banding natin na. Anong okay, ulit. So, ano yung mamimiss mo, Akisha? Yung mamimiss ko po is yung same po kay Kuya Raymond, yung bond po natin. Kasi kayong ates and kuyas po is graduating na po talaga, magka-college na kayo. And also yung bond po namin ng mga friends ko kasi some of them are transferring po sa other schools. Si Precious din, which is yung field reporter natin. Other country, no? Susundan mo ba, Kate? Okay. So, ano mamimiss mo, Kate? Since you are graduating na ate and like our seniors, my VGN team, my seniors, I will miss our bond ate. How about Buds? Siguro po yung mamimiss ko is yung na-establish kong friends sa yung band po natin, lalo na po sa mga senior na mag-graduate na po. And kami po as moving up students po, yung mga friends ko po, mapupunta na po kami sa iba't ibang strand. How about si Vince naman? Tinatanong po ba yun? Siyempre siya. Feature pasok. Hindi, joke. Siguro yung yung skit na kailangan kong gumising ng napakaaga para lang pumasok ng school. Ganun. Yan, so... Mamimiss talaga nating lahat, tayong mga graduate na moving up, yung bond na meron tayo. But, knowing na sa mga grade 10 natin dyan, ano naman yung i-advise nyo sa ating bunso na si Audrey? Kasi kami naman ang mag-a-advise sa magre-grade 12 na aming Dre Battad. So, anong advice mo kay Audrey, Buds? As in the coming years, graduating siya. Siguro po i-explore niya po yung iba't ibang contest sa ISNHS kasi po napakaganda po palang i-explore yung mga iba't ibang larangan. Tapos may madidiscover ka pong talent mo na hindi mo alam na meron ka pala. How about naman si Vince? Anong advice mo kay Landy? Na maayos. Ayun, so since graduating ka na, nakitaan nga namin ng sobrang daming potential throughout our journey as sa TV broadcasting. Ganun, but hindi lang doon yung nakita naming potential sa'yo. Magaling ka dun sa iba't ibang bagay. Yan. So, ang advice ko naman kay Kate, kay Lander at saka kay Audrey, I hope that your journey dapat magpuno siya ng happiness. It's not all about your academic success, but also making sure na yung health nyo ang magiging wealth nyo. I hope na kayong dalawa palagaan yung mental health nyo, yung stability nyo. Especially, I know how Lander is kapag academics talagang push kung push. So I hope na you have time to relax and look at yourself and tell yourself na you are doing good. Kasi we are proud of you, especially kaming BGN, and as well kay Audrey. You have a lot of potential. So next, maliban sa TV broadcasting, ano pa ang greatest achievement mo, Vince, maliban kay Peanut? Greatest achievement ko, siguro making friends para sa akin. Kasi, before Tsaka di ba nagsa-soccer ka din kasi? Yes, I played soccer noon. Picture pasok? Picture pasok. Actually, nakailang championships na din ako noon. Taekwondo, also, one of my achievements. But the greatest achievement is, para sa akin, is yung mga tao na na-win ko over friendship. So, Lander? I guess greatest achievement ko, I can consider it as my greatest achievement is yung nag-prosper na friendship and bond among people po in our field na journalists. So let's go with Audrey. Anong greatest achievement mo, Bebe? Siguro po yung to make friends po. So, Buds? Siguro po same as Kuya Vince po yung making friends po. Kasi po back when I was in Manila, di ko po alam kung paano ko ma-face yung mga challenges na kasi po new transferee po ako sa Bigan. Tapos po making friends was really fun po pala. At first I was really non-talkative po. Nonchalant. Yun lang po.
How about si Kate? Mahilig ka ba sa nonchalant? Well, my great achievement ate is when I got invited ate to perform a theater arts play ate. Sample. Bile, Dito. go. Ano yung sequel nyo? No, it's like about the past or the history ate of... So, paano yung facial expressions na makikita mo yung past? Wag dito. Okay. And also, our friendship ate that How about si Akisha? Yung greatest achievement ko po talaga is yung bond po natin. And nag-step up po ako na nag-join sa TV broadcasting. Kasi dati po, natatakot po talaga ako na mag-join sa extracurriculars kasi baka i-judge ako, ganun po. Pero, na-conquer ko naman po yung fear ko. So, anong greatest achievement naman ni Raymark? Okay. Greatest achievement, kaya kila Buds, Vince, friendship, tas yung band kay sa inyo, kay Glidin, sila mama, at Tita Melba. Yun. So, sino naman yung idol nyo na TV journalist? Ba't ako? Joke lang, hindi. So, I know na marami talaga tayong broadcasters out there and I wanna know, sino yung naging idol nyo? Kanino kayo nagulo? So, let's start naman sa kay Vince ulit. Si ano sa Tsaka akin? sample ng line niya. Si ano sa akin, si Sir Mike Enriquez. Malangit na nga ang nag-waterboy. And yung line ba? Excuse me po. So, ba't mo siya favorite? Favorite ko siya ever since kasi bata ako. Siya yung nakikita ko na nagre-rely sa kanya yung mga tao na siya yung maghahatid ng balita sa kanya. Ganun yung nakita ko sa kanya. So, dun ko siya na-idolize din. Like, how he does his work. Paano niya inihahatid yung balitang mga dapat ihatid sa mga tao. How about naman si Lander? I'm not that aware po kung sino ang mga TV broadcasters out there, but yeah, I have the same as Kuya Vince po. Siya talaga Mike yung Enriquez. childhood niya. Opo. Pas Mike Enriquez talaga yung voice niya is really different when reporting. It's Si Audrey naman. Si Jessica Soho po. Kasi po, Lumipad ang aming team, di ba? magaling po siya and maganda po yung boses. How about si Buds? Siguro same as Audrey rin po. Kasi bata pa lang po, napapanood ko na po si Jessica Soho. Mga papa-horror man po o gera po. Mas memorable po sa mga documentation niya is yung pumunta po siya sa Gaza. Oh, wow. Which is parang sinalba po, ay parang yung buhay niya po is like sinaalang-alang niya lang po para po magawa yung documentation na yun. How about naman si Kate? Well, for me ate, it's Pinky Web ate. It's like, I really like how she delivers the news ate. And also, I love her voice. How about naman si Akisha? Yung favorite TV broadcaster ko po talaga is si Atom Arroyo po. Kasi, Pogi siya. yes. And ano rin po, talagang magaling po siyang journalist. Siya rin po yung nag-udyok sa akin na mag-join sa TV broadcasting because during the pandemic po, I used to watch po his documentaries and parang may documentary rin po siya nung bata pa po siya. So, parang na-inspire po ako na ganong age pa lang po is ano na po niya yung talent niya in journalism. How about naman si Raymond? Okay, sa akin is tulad kay Lander, kay Vince. Si Mike Enriquez is hindi lang pang TV broad, nasa radio rin siya, like DCWB. Tapos maganda yung boses niya, tapos like childhood, yes. Simula nung bata pa ako, napapanood ko na siya, like ang ganda talaga ng boses niya, the way he delivered, just yung mga paggawa niya ng mga scripts, lang ganun. Sa akin kasi, I grew up talaga wanting to be a TV journalist. Pero, it didn't really start with a TV broadcaster. And this is my first time sharing it sa inyo. Ang pinapanood ko nung bata ako was ang Probinsyano. And then yung asawa doon ni Cardo Dalisay is si Aliana Dalisay. Which is yung trabaho niya, pagiging reporter and TV broadcaster. Doon ko nagustuhang unang maging TV broadcaster. And doon ako nag-look up. Pero if mayroon talaga akong idol na masasabi ko when it comes sa pagiging anchor at sa I will say Corina Sanchez talaga.
sa Rated K. And I really like the way na nag-style siya, yung mga damit niya, knowing na how I am with my style and such. Talagang siya yung idol ko. At yan, napakarami na nating mga katanungan. Last question. Why should you win Miss Universe? Hindi. Sorry. If you are going sa PAS, pupunta ka sa PAS, and you're going to meet one person, sino yun at ano yung gusto niyang sabihin sa kanya? So, let's start with, ikaw rin, Mark. Sa akin is ang aking lolo, since siya yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi simula sa pagkabata, siya na mismo ang nag-alaga sa akin kasama ng lola ko. Ang tatanungin ko sa kanya is kung proud ba siya sa lahat ng mga achievements na nakamit ko ngayon. Like, sobrang miss ko na siya. Tsaka, yun. So, tatanungin mo yung lolo mo proud siya sa'yo. I think proud naman yung lolo mo sa'yo. How about naman si Akisha? Siguro po, may mamimit po ako sa past. Yung gusto ko pong mamit is yung dad ng lola ko po. Kasi he raised her well. Kasi yung ever since bata pa po kasi ako, yung lola ko po talaga yung nag-raise sa akin. So, very amazed lang po talaga ako sa kanya. So, yun po yung gusto kong yung dad niya po. How about si Kate? For me, ate is Jane Austen. Yung writer. Yeah, writer. She's like my favorite ate. Like, I would like to ask her like what's inspires her to like write Pride and the Prejudice ate, which is my favorite movie and my favorite book. Little Women. Yeah, Little Women. How about si Buds? Siguro po I'll go back to the past to meet my younger self. Oh. I would gladly like to give some advice to him po na dapat po i-enjoy niyo yung pagkabata niya. Tapos po kahit po maraming pong academic na mga gawain, dapat po inuuna niya po yung health niya. How about naman si Audrey? Siguro po, pagbabalik po ako sa past, gusto ko pong mamit yung mga lolo ko. Sa mother and father side ko po. Kasi po, sa mother side ko po, di ko pa po yung namit yung lolo ko. And sa lolo side, sa father side ko po, namit ko po siya, pero hanggang grade 3 lang po. And I want to say sa kanila na miss na po sila ng mga parents ko and of course kami po mga apo. How about naman si Lander? Sa akin din po is yung lolo ko din po kasi he is a really great person. Magaling siya sa math. Like, kabisado niya yung mga multiplication table. And like, gusto ko lang na makita niya sana at masabi sa kanya na lolo, I made it, parang ganun. Kasi noon kasi meron pa siya, hindi ako masyado nag-excel sa mga academics ganun. Pero right now, I hope that if I was to go to the past, I hope na mamit ko siya and tell him na I am better. Vince? Sa akin siguro is I'd like to meet a Greek philosopher. Siguro si Aristotle. Oh. Kasi gusto ko malaman yung side ni Aristotle kung nabuhay man siya sa modern world natin ngayon. Ano yung paano siya magre-reflect sa nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. We are having wars and everything na problema na sa society. Paano siya magre-reflect? Gusto ko malaman kung paano. Wow. So, most sa inyo, ang gusto nilang mamit is yung relatives lang. Tapos, meron naman tayong younger self, kay Buds, sa'yo, philosopher, tapos kay Kate, a writer. I think ako, hindi lang talaga isang person yung want ko mamit if I'm going to go sa past. There are actually 6. The 6th wife of Henry. Yung famous siya sa'yo ngayon right now sa TikTok. I want to ask them, ano ba talaga yung situation way back then sa past? As sila is 6 sila na wife ng isang king, how was it? Especially yung sequence nila, divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, and survived. So gusto kong malaman yun kasi kulang lang talaga yung story, iba-iba yung perspective ng tao, iba't iba yung kwento nila. I wanna know the truth kasi it really makes me interested about it. So ngayon, bibigyan ko na kayo ng chance na i-plug na yung mga account nyo. So paano ka ba nila
pa-follow sa Instagram, Raymar? Wala akong Instagram. So sa Facebook or Twitter, Facebook. TikTok account, Wala. Facebook na lang. Raymark, Espiritu Plan sa... Tsaka shoutout na rin sa aking mama na nasa Hong Kong ngayon. Tapos kay Papa na nasa Petron na nagtatrabaho ngayon. how about you, Atisha? Actually, hindi po ako masyadong nagsa-social media, so magsha-shoutout na lang po ako. Low-key. Yes. Isha-shoutout ko po yung friends and family ko po. I don't have any social medias po, pero kung bibigyan po I would like to shout out my supported family and my friends and our coaches po, Sir John Paul, Ma'am Mardet, and Ma'am Siren po. Audrey? I would like to shout out na lang. Shout out po sa mga coaches namin and sa family ko. I would like to shout out po si Blight Sembrano. Siya po yung tumulong sa amin sa TV broadcasting kasi wala po kaming camera noon and he was willing to lend us his camera po. Thank you, Blight. I'd like to shout out po yung mama and papa ko and my brother also. Tapos yung mga relatives ko po and yung icing sa ibabaw ng cupcake ko o Jeliana Lara po. I would like to take this opportunity to invite you to Pasahardin Empanada. We are open 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. And also shout out to our coaches, Sir Theodore De Castro de Vero and Sir Wayne Taborda Alcones. Sir, sabi ng behind the cameraman, mabuhay ka. Nang matagal. Nang matagal. Yan. So, mga kabeshi, once again, kung gusto nyo ng empanada na mapapaulala ka sa sarap, pag kinain mo para ka nang sa alapaap, Casa Hardin. So, hanapin lang natin si Kate. Nasa beside the road lang siya. Malapit siya sa Heritage. Sa Heritage mismo. Yan. At yan mga kabeshi, talagang tapos na ang ating interview. Pero wag muna kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Bigenyo! At yan na nga mga kabeshi, na-meet na natin ang ating mga magagaling na TV broadcasters from Lente Balita at BGN News. Talaga namang kapag sa bakbakan sa pagbibigay ng balita, talagang maipapakita nila ang kanilang talento. At hindi lang sa pagbibigay ng balita, kundi sa pagsulat din at sa pag-edit dahil meron tayong mga technical team na videographers at editors. Kaya batiin muli natin sila kay Vince, Lander, kay Audrey, kay Akisha, kay Kate, kay Buds, kay Raymark. Hello sa inyo! Maraming salamat sa pagiging guest namin dito sa Rise Up Bigenyo. At kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa ating City Government of Vigan headed by Mayor Jose Bonito Singson Jr., sa ating Vice Mayor, si Vice Mayor Randy Singson, at sa ating City Councilors, City Officials, and Department Heads, sa mga City Employees na rin, sa Cepo and Vigan Production headed by Mr. Edred Piamonte, at sa lahat ng cameraman at editor. And please, subscribe lang kayo sa aming YouTube channel, TVGan Production. At huwag na rin kalimutan ang ating Facebook page, TVGan Production din ang kanyang pangalan. At yan, magpapasalamat ulit tayo sa ating mga special guests at BGN at Lente Balita. At kukunin ko na rin ang pagkakataon nito na i-shoutout ang aking mga magulang, mama and dada, sa aking mga kapatid, Glidine, Ate Ella and Kiel, at saka sa aking mga kaibigan, sila Raymar, at ang aking mga kasama sa BGN News na iba pa. Yan mga kabeshi, maraming salamat po sa panonood at sana tumutok pa rin kayo dito upang makakita ng iba't ibang talento. Ako si Jimin at ito ang Rise Up Bigenyo. Bye-bye!